Kaya nga maganda sana, Admar, kung makatestify si Colonel Lachica para ma-present ito. However, kung hindi po i-present ng prosecution, it doesn't mean hindi na i-present ng defense. Kapag i-present niya ng defense, that will be the final nail in the coffin and really will destroy the fury of the prosecution. At ano ba masasabi ninyo? Panibagong hostile witness ang ipresenta ng prosekusyon. Natumbok ba o mas lalong naging malinaw sa taong bayan na pawang mga akusasyon lamang yung ipinupukol sa Pangulo? Yes po. Until now, Admar, the prosecution has not established anything, no? Kasi nga, as we said, ang kanilang pinresent na hostile witness, si Asek Ortonio, ay maganda naman ang pagkasagot niya. And na-clarify ang proseso sa lahat-lahat, no? So, except for the optics at saka kanilang mga rhetorics, no? Yun lang naman ang medyo nagkaroon ng parang emphasis, no? But as you see, kinus lang ni presiding officer the word of habit, but actually it's a pattern already to condition the mind of the people. Opo. Meron silang common term. Maliban dun sa mga unang mga impeachment na unusual, ang common term naman nila na napapansin na talaga is yung scam. Nagsisinungaling, di ba? Parang meron silang, sabi nga ng isa sa mga abogado, pang soundbites lang. At ito ay napansin din ng presiding officer at ito ay malimit na nababanggit Yes. pagkatapos ng direct examination po, attorney. Yes po, pinag-usapan talaga nila. And na yan ang gagawin natin. We have this what we call the last song syndrome. Parang ganun eh. Kung ano yung pinakahuling song na napakinggan mo, parating yun na naalala mo, di ba? So parang they want to leave a last message to the mind and to the ears of the people, yung scam. Kanina mayroon pang kasali na architect. No? So, they thought that by doing that, ma-instill sa mind ng mga tao na scammer ang respondent, si BP Inday Sara. The problem is that bumerang yung kanilang statement kasi mas lalong nagagalit ang tao sa kanila. Kumbaga, they have no basis to say scam when they haven't proven anything. Maganda sana kung soundbite na ending po yun siya, Admar, kapag grabe talaga yung evidence mo, no? Overwhelming, talagang napukpok. Then you end with a scam, ay talagang tama yon, no? Ang nangyari, were not able to present sufficient, clear, and convincing evidence. Tapos i-ending mo ng scam na word, wala, it doesn't bite anything. No? Mas lalong nagagalit ang tao. So, short of seeing, everything that they're doing, the mistake that they're doing, bumirang sa kanila. At saka alam na po ng mga tao yun. Opo. So matotal dito, pati nga yung nako-question nga na laging nababanggit yung pangalan nila Chika. Pero pati ang presiding officer nagtataka na meron silang ipepresenta na naman na witness na mga galing sa AFP, either aktibo o di kaya retired. Yeah. Wala yung pangalan ni La Chica. Pero kahapon, kumbaga, sa bugbog sarado yung pangalan ni La Chica dahil pinagkatiwalaan, dahil sa pinagkatiwalaan ng BP, para bang naglalagay na ng second thought na merong ginawang masama itong si La Chica. Yet, hindi naman nila pala ito ipepresenta Yes, correct. sa kasalukuyan. Alam mo, napakinggan ko nga yung statement ni Ace Barbers kanina, no? Na hindi na daw kailangan. Now,
ito ang analysis ko na. I was thinking about that, Admar. Yung testimony kasi ni Ma'am Gina Acosta, they thought and they believed na ang pagbigay ng pera ni Acosta papunta doon kay La Chica was irregular kasi it was given by an accountable officer to another who is not and in not even banded, no. No, parang sinasabing binigay lang kay La Chica, bahala na siya mag-disburse. So, they want to end there. And probably later on, pag mag-summation sila, they will be creating their own narrative and making their own ending. Eh, ang proper ending dapat si Colonel La Chica. But instead of presenting Colonel La Chica, mag-create sila ng speculations and assumptions. Now, they are afraid that La Chica will testify because may establish po talaga that he was just an implementor of the money given to him. Remember, Admar, meron tayong tinawag na objects of expenditure. Now, tiningnan ko po yan siya sa na research ko. That is an acceptable document pala in the usual Philippine government budgeting, audit, and accounting in a regular funds no na hihingin mo sa disbursing officer. And before you could ask money, you have to justify it by that objects of expenditure. Narrate mo ano yung kailangan mo, bakit mo kailangan. Parang kung panday mo sa bahay yung karpentero mo, pag may pinapagawa ka, magbibigay siya ng listahan, boss, I need these materials, bibilihin mo ito, i-disburse mo, kay may-ari. O itong pera, bilihin mo yan, yun na, implement niya, and then afterwards, babalik siya, may resibo na. So, in the joint circular po, hindi mo makita yung objects of expenditure. But the good thing is that the OBP is doing it. Bakit? To establish the chain of custody of the money po, Admar. Look ha, when La Chica presented an objects of expenditure narrating the needs, no, totaling 125 million, yun po ang basis na binigay ni Acosta kay La Chica ang money and pinareceive na doon sa baba. So, ibig sabihin po, it was now an implementation stage by the security officer. Take note that kinlaro po sa circular na merong SO at meron pong SDO. So, it only means that the SO is siya po talaga yung implementor. It could have been different kung sakaling binigay lang kay La Chica or si La Chica asked, akin na yung 125 million, ako nang bahala niyan. Paano po nyo yan pag gagamitin? Ay, hindi, identify ko lang on my own. Ayan. But in this particular sense, hindi. Na-testify po talaga ni Gina Acosta na meron pong objects of expenditure, may narration, detalye yon. Now, bakit po kinuha? Alam mo, minsan hindi ko naintindihan ang mga senator judges. Medyo mababaw siguro. I cannot blame them because probably di nila naintindihan ang pag-use ng confidential funds. Kailangan po talagang bawiin yun. At hindi po yun siya sasama sa submit sa COA because nandoon po na lagay ang operation details. It's possible the location, ano po yung tatrabahoin, and possible address no, that would compromise the identity of these confidential informants at saka confidential operations. So, tama po talaga yung kukunin, taguin, and then ang ibibigay lang nila Chica, yun lang po acknowledgement receipts. Kaya nga maganda sana, Admar, kung makatestify si Colonel La Chica para ma-present ito. However, kung hindi po i-present ng prosecution, it doesn't mean hindi na i-present ng defense. Kapag i-present yan ng defense, that will be the final nail in the coffin and really will destroy the jury of the prosecution. Opo.
isa pa na iba yung pagkakaintindi. Halimbawa, ito yung sa ano ko lang tansya ko lang po Opinion, attorney doon sa pagkakaintindi ng mga senator judge na bilang isang disbursing officer, ang pang-disburse parang mismo si Gina Acosta ang magre-release doon sa mga recipient ng Ang babaw pagbabayaran, nun. no? At kung pakikinggan mo naman si Acosta, parte ng pag-disburse niya is yung pag-disburse niya, pagbigay niya ng pera doon kay La Chica para i-implement Yes. yung mismong confidential Exactly. program. No, ngayon parang kumbaga parang hindi sila magkasundo kasi iba nga yung pinaniniwala na pag-disburse, kasi pag-disburse talagang haharap siya sa sino yung recipient, siya talaga yung magbabayad, siya yung magre-release. Pero hindi pa rin nila tinatanggap or meron na nga iba conclusion na ganun na Conclusion of fact. attorney. Meron Yes. po bang malinaw na paliwanag ano nga ba talaga itong pag-disburse? Pag-disburse ba or role ba ng disbursing officer yung pagbibigay ng pera doon kay La Chica? Pasok ba yon sa saklaw sa inyong pagkakaintindi, attorney? Yes po. Sa aking opinion, Margarito, kasi yan, sa regular audit or regular yung disbursement of funds, no, yung daily operations nila, operating expense ng isang agency, kailangan talagang strictly identified po yun, no. Wala pong loophole, walang variable. In the instance of a confidential funds, alam mo po, you cannot put a literal interpretation of the joint circular. Bakit po? Kasi marami pong variable when it comes to confidential funds. Now, first is that, do you think that yung mga assets, yung mga confidential informants, yung mga tipsters, do you think that they will go to Gina Acosta and present their face and say, tagapin namin yan? No, they will not. In the intelligence community po, itong mga assets na ito, may isang handler lang yan. And these people only trust that particular handler. They would not even show their face to La Chica. La Chica, who is the implementer, has many handlers yan. He is in the intelligence community for quite a long time. And it takes time, no, to mold this relationship ng mga handlers to these assets. At they have to protect that at all costs because their lives will be in dangers. And I have learned, no, talking to my friends, ang mga confidential informants or assets, akala natin yung nakikita na sa pelikula na yung nasa tabi lang, yung magtataho, hindi pala, Mar. Merong iba mayayaman. Yung may iba, merong businesses. Yung iba, mga purok leaders, mga barangay captains. May iba, yung head ng mga tribo sa mga indigenous peoples. Kasi yun ang parating ina-atake at nire-recruit ng NPA. And they get information. And these people, they are very careful in giving out their identities. That's why they only trust their handlers. So having said that, ito si La Chica handles this plenty of handlers all over. Nakakalat po yan. So when he wants to have these projects based on those good governance program ng OBP, he plots it out. Kaya makita mo, on the same day, paiba-iba pong lugar na binibigay ang pera. Sabay-sabay. Now, is that impossible? Of course not. Meron po tayong bank transfer. Meron po tayong GCash. Meron po tayong Palawan, which can be done even in hours time. Kayang gawin. So, ibig sabihin po, yung pera na didisburse, no, ni Ma'am Gina, after, meron pong objects of expenditure na pinasa si La Chica sa kanya na, ma'am, kailangan ko po ito dahil ito may mga operations kami. At ito po yung mga taong bibigyan yan, itong mga taong kakausapin.
pagbigay kay La Chica niyan, La Chica is no longer, it's not a disbursing officer, but an implementer who gives it to those possible handlers who will in turn give it to their assets. Sometimes nga ang ladder of transfer of money, it takes 2, 3 no transfers. Hindi yan direkta ni sila chika magbigay. That is the world of the intelligence community. So I talk to some people, no, nasa intelligence sa ISAP, may estudyante rin kasi ako. So I understand na ganun pala. Opo. Doon naman po sa isa din sa kini-question ng prosecution kasi nung pagtanggap ni La Chica nung pera, meron silang internal na parang proseso na meron siyang ni-receive. Tapos, by the end, nagbigay siya ng mga acknowledgement receipts. Tapos, binawi daw niya yung Yan po. Yan po. receive. Dapat bang questionin yun? Malinaw naman doon na meron silang parang internal na parang kasunduan. Kine-question din ito na bakit naman na isosoli mo, bakit mo hindi ipapakita sa COA, paano malalaman na tinanggap ni La Chica yung pera, ginastos ng tama ni La Chica, at nagpaliwanag si Gina Acosta na sa pamamagitan ng mga ibinigay, sinabit na mga ARs at nag-question and answer portion pa ata sila, bakit ganito, bakit ganyan, pinaliwanag ni La Chica na confidential yung ano niya, yung nature niya, at hindi basta-basta na may bubulgar yung mga impormasyon. Ano po masasabi niyo po rin? Kasi Yes, Admar. Yun yung explanation ko sa iyo, yung objects of expenditure. It is a piece of paper na i-address yan ni La Chica sa Vice President through the SDO requesting for the following funds. The state, number 1, for this project, operation, surveillance, cost. Tapos ito, for payment of reward or in purchase of information, amount, cost, hanggang nagtotal na 125 million. Mali lang pagkasabi na internal, no? Actually, that objects of expenditure, yan po yung paghingi ng funds. So, ibig sabihin, hinihingi niya so that he could implement. Hindi po niya yung hiningi lang yung money without Opo. Pero papeles. ang pinatutungkalan ko po, attorney, yung sinasabi na binawi din ni La Chica. Yes po. Kasi po, yung parang receiving copy yung o yung objects of pag-receive. expenditure. Kasi kailangan po talaga bawiin, Admar. Kasi yung object expenditure in regular audit, dapat isubmit yan. But in confidential audit, hindi po pwedeng isubmit. Kasi detalyado po yan eh. Nandoon po yung mga operational details at mga address at possibly ang mga pangalan. Mako-compromise po ang identity ng mga informants at ng operation. That's why after maibigay po yung liquidation report, mga acknowledgement receipt, dapat po talagang bawiin yan. Kaya pag manotice mo po sa joint circular, yung objects of expenditure, which is part sa regular ng audit at government budgeting, etc., hindi po yan siya nire-require na isubmit sa joint circular. Silent po yan siya.